Nakaranas ka na bang magtrabaho sa isang flower shop? O may na-experience ka bang nakakatakot sa isang flower shop? Tunghayan ang ating kwento ngayong araw na ito na pinamagatang flower shop at humanda sa pagpasok sa takip siling. Ako nga pala si Nonoy, edad 28 at kasalukuyan nagtatrabaho sa isang flower shop dito sa Parañaque. Bata pa lang ay mahilig na ako sa bulaklak dahil ito ang pinagkakakitaan namin ng pamilya ko. Tagagawa ng mga bulaklak sa patay ang business ng pamilya ko. Bata pa lang ako noon nung nabubuhay pang itay ay kasama niya ako sa paggawa. Tinuturuan niya ako kung paano ang tamang paglalagay ng mga bulaklak sa sponge foam. Kasi nga naman, pag magkamali kay baka masayang nga naman ang halaman at bulaklak na ilalagay mo sa foam. Kasi mahal din yun. Ito na ang ikinabuhay nila Itay at Inay noon pa man. Nakapagtrabaho kasi si Itay noon sa abroad. 2 taon ako noon nung umalis siya. Tapos makalipas ang 5 taon niya sa Abu Dhabi ay umuwi na siya at sa naipong pera niya ay ininvest nila ito sa flower shop. Medyo kahit papano ay maayos naman ang kita. May mga pasulpot-sulpot na nabili o minsan naman ay nagpapagawa ng bouquet para gamitin sa mga anniversary, sa mga surprise o sa mga event. Tapatan din namin ang isang kilalang memorial park sa Parañaque. Kaya sa tuwing araw ng mga patay halos maubos ang mga bulaklak namin dahil sa hindi magkamayaw na bumibili. Hindi sa pagmamayabang, isa kami sa mga sikat na nagbebenta ng bulaklak roon. Madami na rin akong nagawang klaseng design ng bulaklak pero ang pinakaayaw ko sa kanila ay yung sa pampatay na hugis na bilog. Bukod sa dahil sa pampatay iyon ay nung namatay na rin ang inay, ako ang gumawa ng ganun niya kaya ayaw ko nun kasi naalala ko yung araw na yun. 17 taong gulang ako nung mawala siya kaya lubos akong nalungkot. Kaya mula noon kapag may nagpapagawa sa amin ng ganun ay pinapaubaya ko na sa mga kapatid ko. Kasi naalala ko lang si inay kapag merong ganun. Naalala ko pa nga nung nagpaalam sa akin si inay na pupunta na daw siya sa masayang lugar at lubos ko yung ikinalungkot at ikinasiya na rin dahil kahit papano hindi na siya mahihirapan sa mundong to. Oo, kung tinatanong nyo na may third eye ba ako? Oo, meron. Bumakas ang third eye ko nung nasa high school ako. Nung minsang nagharutan kami ng kaklase ko at bigla niya akong naitulak sa hagdan. Nasa 3rd floor kami noon, panghapon ng aming klase at naglalaro kami nang bigla niya akong maitulak at gumulong ako sa hagdan mula 3rd floor pababa ng 2nd floor. At doon ay nabagok ang aking ulo. Halos 3 araw ata akong walang malay, sabi ng mga kapatid ko. At pagising ko nun sa ospital ay nakita ko ang kapatid ko at ang itay at ang inay nung buhay pa sila. At nakita ko rin ang doktor doon at isang nurse at meron pa akong nakitang isang babaeng nakaputi sa may bandang pinto. Kaya tinanong ko sila kung sino yun at bakit di tumutuloy, ngunit pagtingin nilang lahat ay wala naman tao. Matapos nun ay biglang dumilim ang paningin ko at nawalan ulit ako ng malay at paggising ko ay normal na namang lahat. Kinabukasan ay nakauwi na rin kami dahil naobserbahan naman na galos lang ang tinamuko sa balikat at binti. At ayon naman sa CT scan na ginawa sa akin ay okay naman daw ako kaya pinalabas na din ako nun. Minsan pa nga pagpapasok ako sa eskwelahan may mga nakikita akong estudyanteng iba ang mga suot na uniform. Kaya iniisip ko nun na baka taga ibang school sila pero hindi pala, mga multo pala sila roon at ang mga uniform na suot nila ay yung mga sinauna pang uniform ng mga estudyante.
Sila raw yung mga estudyanteng namatay noon doon sa eskwelahang pinapasukan ko. Madami na akong dinanas pero ang isa sa di ko makakalimutan ay yung babaeng pumasok sa flower shop namin nung nakaraang taon. October 31, bispiras ng araw ng mga patay yun, at naaalala ko na alauna na noon. Mag-isa na lang akong naiwan sa shop dahil pinauwi ko na noon sila Itay at mga kapatid ko dahil buong araw na silang tuloy-tuloy ang gawa, kaya sabi ko magpahinga muna sila. Halos kamamatay lang noon ni Itay nung nakaraang taon, kaya grabe ang lungkot ko. Hindi namin ini-expect na susunod din siya agad kay Inay ng ganun kadali. Pero kahit ganun ay masaya na rin kami at magkasama na sila. Siguro ay mga 3 buwan pa lang mula nung namatay si Itay. At sariwa pa sa amin ang lahat, ngunit pilit pa rin namin kinakaya. Natapos na ako noon sa lahat ng ginagawa ko. Baby's breath na lang ang kulang. Yun na lang ang huling ilalagay ko sa mga paso. Yun yung kulay puting maliliit na bulaklak na ubod ng gaganda. Tapos na ako sa lahat ng ginagawa ko noon. Nang habang ako'y gumagawa ay may pumasok na isang payat na babae. Nakadress ito ng light brown at haba ang buhok na tumatakip sa mukha niya. Tinanong ko siya, "Hi miss, ano pong kailangan nila?" Ngunit hindi ito sumagot at nag-ikot-ikot pa rin. Kaya hinayaan ko lang at sabi ko ay baka magtitingin-tingin muna ng mga bulaklak. Napalingon ulit ako sa babae dahil halos 10 minuto na siyang walang imik, kundi puro lamang siya hawak sa mga bulaklak namin. Kaya tinanong ko siya ulit noon kung may napili na ba siya. At pagkatapos noon ay bigla siyang lumabas. Sabay ng paglabas niya ng pintuang siya namang pagpasok ng kakaibang lamig sa buong shop. Bigla akong kinilabutan. Natatakot man ay sinundan ko ang babae at nakita ko siyang umakyat ng overpass. Kaya sinundan ko siya roon. Wala na halos tao sa paligid nun dahil pasado 1:00 na ng madaling araw. Miss, sambit ko. Ngunit patuloy na naglakad ang babae at nang mga abutan ko na ito ay bigla itong nawala, kaya umakyat ang lamig sa buong katawan ko. Doon ay nalaman kong hindi pala siya tao. Yung aking sinusundan ay isang nilalang na hindi galing sa mundong ito. Hindi ako makaalis ng pwesto ko na tila ba ay may nakadagang mabigat sa katawan ko. At sa di inaasahang pagkakataon ni Nonoy ay biglang lumitaw muli ang babaeng pumasok sa flower shop, ngunit sa pagkakataong ito ay naglalakad ito papalapit sa kanya. Kita na niya ang mukha nito na puro dugo at halos mahimatay na siya sa takot sa kinatatayuan niya, ngunit ganun pa rin. Hindi pa rin siya makaalis. Pumikit at nagdasal ng Our Father si Nonoy nang biglang pagdilat niya ay nasa harap na ng mukha niya ang mukha ng babae. At doon na nga siya napasigaw ng malakas at dali-daling walang ano-ano'y halos mapatalong pababa ng overpass si Nonoy sa sobrang takot. Di na niya nagawa pang makabalik ng flower shop, kaya tinawagan niya ang kanyang ama at ikinuwento ang nangyari. Dali-dali namang pumunta ang kanyang ama noon at ito na ang nagsarado, at nang makauwi ay sinambit niya sa tatay niya na baka nakita niya ng babaeng iyon. At kinuwento ng tatay ni Nonoy na ang babae daw na iyon ay nasagasaan noon na sa tingin ng itay niya ay kaidaran niya noon. Galing daw yung simbahan at nang tatawid na daw ito ay nahitin na ng isang kotse na hindi na nahuli pa. Kaya siguro simula noon ay di na natahimik ang kaluluwa nito. Marahil kaya iyon pumunta ng flower shop nila ay baka nais niyang alayan siya ng bulaklak ngayong darating na araw ng mga patay.
At kinabukasan ay kumuha na si Nonoy ng bulaklak sa shop nila at bumili ng kandila para itiri sa kalsada at nag-aalay ng panalangin para rito na sana ay matahimik na ito at makatawid na sa masayang lugar na gaya ng kanyang inay. Mula noon ay hindi na muli pang nakita ni Nonoy ang babaeng iyon. Marahil kahit papano ay sa simpleng panalangin na inalay niya ay natahimik na nga ito ng tuluyan. Ikaw, ano ang kwento mo tungkol sa flower shop? May naranasan ka na rin bang ganito? Abangan ang susunod na kwento sa Takip Silim Tagalog Horror Stories. Please subscribe to our YouTube channel para maging updated ka sa mga bagong katatakutang video na ipopost sa channel na ito. Maraming salamat mga katakip silim.